Kami po dito sa Alagang Kapatid, pangako po namin tuwing Sabado ng umaga ang mabigyan kayo ng liwanag ng kaalaman ukol sa tamang pangangalaga ng inyong kalusugan. Bigyang linaw natin ang tila isang sumpang karamdaman, ang neurofibromatosis. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang minulasan, ganun lang, pinipikit ko lang sarili ko. Feeling ko naman na naguguhay ako sa korkos ko. Alamin kung sapat nga ba ang nutrisyon na nakukuha ng ating mga kapatid mula sa araw-araw nilang kinakain. Malalaman din natin sa ating eksperto kung papasa po ba itong ating inihanda. Sa bawat iniindang karamdaman, mabisang reseta, tamang kaalaman at kalinga. Magandang umaga mga kapatid, ako po si Cheryl Cosip. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Kalusugan ay yaman, kaalaman ay sandata. Bantay ang iyong kapakanan, tagapaglingkod ng nangangailangan. Inspirasyon, pag-asa, buhay na malaya, buhay na kaisaya. Ang lunas na alay namin, Alagang Kapatid. Nag-uumpisa at nagtatapos ang araw ni Gina sa loob ng kanilang tahanan sa lungsod ng Valenzuela. Ang kanyang maghapon, pinupunan ng mga gawaing bahay at panunood ng mga palabas sa telebisyon. Kung hindi pa dahil sa minsanan niyang paglabas upang bumili sa kalapit na tindahan, masasabing isinara na ng tuluyan ni Gina ang kanyang sarili sa mundong minsan niyang kinabilangan dahil batid niyang siya'y naiiba. Magdadalaga na si Gina nang unang lumabas sa mga sintomas ng kanyang sakit na neurofibromatosis 1. Isang genetic disorder na siyang nagdudulot ng labis na pagtubo ng mga bukol sa katawan. Kasi mahilig ako sa albularyo muna bago doktor eh. Ibang sakit yung sakit niya, sabing ganon. Pag hindi talagang inano ng tao, alam nila. Ayan, sabing ganon, pa-doktor mo, parang doktor yung makakagamot. Binato siya ng mga pangungutya at madalas kong pandirihan. Kilala ko to. Pero nakasanayan na ni Ginang suklian ng ngiti ang mga panghuhusgang tingin. Labas ka to? Yung mga bata yung iniisip ako minsan, parang masakit lang sa dugdug ko gano'n, parang naiisip lang ako. Bata lang mo. Ang kanyang mga bukol kung minsan natutuklap na at nagsusugat. Pero nang mas makilala pa namin si Gina, lumabas ang mas malalim pang mga sugat na hindi matatagpuan sa kanyang balat. Apat na taong gulang na si Gina pero ang kanyang kilos at pag-iisip tila naiwan sa edad ng isang musmos. Normal naman siyang nakakausap, ngunit sadyang hindi niya mailugar ng tama ang kanyang sarili dahil bihira na rin siyang makipaghalubilo sa ibang tao. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang minulasan, ganun lang, pinipikit ko lang sarili ko. Pero kung gaano naman kasarado ang mundo ni Gina, ang mundo naman ni Kat, tila isang bukas na aklat. Pagkabangon sa kama, sa computer agad nakatutok si Kat. May sakit siyang neurofibromatosis 2. 21 taong gulang daw siya nang unang madiagnose si Kat ng sakit na ito. Sintomas rin ito ang pagkakaroon ng mga bukol. Ang kaibahan lamang sa NF2, tumutubo ang mga bukol sa loob ng katawan. Ito ang nakaaapekto sa malayo niyang pagkilos. Ang kanang mata ni Kat halos hindi na nakakakita dahil sa bukol sa kanyang optic nerve.
Paralisado na rin ang kanang bahagi ng kanyang mukha, pati na rin ang kanyang kaliwang kamay at paa. At kahit pa nga naka-wheelchair, kailangan pa rin ni Kat ng tulong sa paggalaw. Tawag ko sa sarili ko, factory defective. Kasi lahat ng mga defects ko sa katawan, pinaglalaroan ko, ginagawa ko para magkatawa, para maging antics ko, gano'n. Sa kanyang pagsisikap, pananalig sa itaas at sa pag-asang hatid ng patuloy na suporta ng kanyang mga kaanak at kaibigan, naibalik ni Kat ang kumpiyansa sa sarili. Feeling ko naman, naguguhay ako sa purpose ko.